$61 bilyones na tagong yaman ng iyong ama para lamang magpakatuta ka at maging spokesperson ka, proxy ng Estados Unidos. $61 billion na tagong yaman ng pamilya Marcos posibleng maibabalik dahil eto, nakita naman natin na mukhang pabor na pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga puti. Oh, eto ngayon may nagsalita na, may kasunduan palang nangyayari na ganun nga magpakatuta si PBBM para mailabas o makuha nila yung kayamanan ni Apu Lakay na nakahold diyan sa Estados Unidos. Gaano nga ba katotoo yan? Panoorin muna natin. Totoo ba mga balita na ibabalik sa inyong pamilya ang $61 bilyones na tagong yaman ng iyong ama para lamang magpakatuta ka at maging spokesperson ka, proxy ng Estados Unidos? Yan po ay hindi galing sa akin. Yan po ay galing sa Asia Week na publikasyon sa labas ng ating bansa. Pangalawa, umaasa kayo sa ironclad commitment ng isang may Alzheimer na yata. At hindi ko tinutukoy si Ginoong Joe Biden. Ang may Alzheimer sa relasyon nating panlabas ay ang Amerikano. Nasaan sila nung kulin sa atin ng Vietnam ang Pugad Lawin? Nasaan sila nung kulin kay Fidel Ramos ang Nistis Brief? Nasaan sila nung kunin kay Noynoy Aquino ang Scarborough Shoal? Nasaan sila mula 2013 hanggang 2018 nung nagtatayo ang China ng mga isla dyan sa South China Sea? Wala sila. Ako po ay naglimbag ng isang pamphlet at mamaya ay bibigyan namin kayo ng kopya na nagpapatunay sa kasinungalingan, kamalintunan at kalukuhan ng Amerikanong pinapangakuan tayo nang wala naman silang sinseridad. Ni wala sila sa legalidad ng sarili nilang bansa at sarili nilang foreign policy. Naku. Ano kaya sa tingin nyo, totoo kaya yan? Pero sa totoo lang, alam naman natin lahat siguro na meron talagang tagong yaman si Apu Lakay dyan sa ibang bansa. At may mga pinakita pa si Imelda Marcos doon dati ng mga papel kung saan nakalagay, anong lugar, nakahold yung kayamanan nila. Taba siyempre kahit sino naman sa ganyan kalaking halaga, $61 billion, nako. Sa ganyang halaga, maghanap talaga sila ng paraan para makuha yan. Ano ba yung paraan? Eto, yung binisto. Totoo ba? Naku, kung totoo man yan, naku, parang hindi maganda na okay lang naggirahin tayo ng China para lang ang kapalit magpakatuta sa Estados Unidos dahil lang sa pera. Pero sabi nila at may lumabas na balita na ganun nga. Pero kung isipin po natin, pwede talagang mangyari. Kasi kahit sino naman, kung mayroon kang ganyan kalaking halaga, hanap ka ng paraan. Hindi naman pwedeng andyan yung pera mo sa lugar na yan. Aawayin mo, kakampi ka sa kabila. Hindi pwede. Mahihirapan kang kunin. Siyempre, magpakabait ka doon. Magpakabait ka doon, kaibiganin mo para mapagbigyan ka sa gusto mo. Ganun naman talaga, di ba? Hindi na natin kailangang magbulahan dito. Ganun naman talaga ang paraan. At totoo naman talaga na may pera ang pamilyang Marcos dyan. Ang problema dito, medyo mainit na tayo ngayon sa China. Alam naman natin, US-China. Kung sila ay nako. Pag nagkataon, wag naman sana na magkagulo. Sino yung kawawa?
Yung mga nagtatapang-tapangan dyan, lilipad lang yan. Oo, lilipad lang yan sa ibang bansa. Ang kawawa, tayo. Oo, tapang-tapangan, pagkatapos sila din yung unang lilipad. Oh, di ba? Sus talaga. Eh, kayo, ano masasabi niyo po dito? Naniniwala ba kayo dito? Pero itong pera, totoo po talaga to. Noon pa to, may mga papel pa pinakita si Imelda Marcos noon pa. Eh yung pagiging mabait ni PBBM sa Estados Unidos, ito kaya ang dahilan? Kung kayo ang nasa kalagayan ni PBBM, sino ang kakampihan mo? China o Amerika? Tapos mayroon kang pera doon sa Amerika. Diba? Mindset ba? Mindset. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.